Good morning guys, sa ating mga subscriber dyan. Magandang umaga po sa lahat. Dito ngayon tayong umaga, live po tayo sa ating video. Dahil pag-uusapan po natin yung ating sinasabi na yung isang area ko na laging binabatikos ng ibang mga hindi marunong magbasa ng mga sign. At yung iba na talagang insecure sa sarili. Siguro alam naman natin na di maiwasan talaga sa ating mga video ay mayroon talaga mga basher. At pag-usapan po natin po ngayon ang ating area, yung last video ko na pinakita ko sa inyo. Siguro kung isa kang treasure hunter, kung isa kang marunong magbasa ng sign, kung hindi ka lang ano ba nun? Kung hindi ka lang umaasa sa yung gadget na laging dinadala mo, ay talagang mahihirapan ka. Tulad ng nung nakaraang araw, narinig ko na mayroong treasure hunter dito sa amin na may mga dalawang kasamahan po ang namamatay. Alam mo bakit sila namamatay? Dahil po ay talagang umaasa lang sila sa gadget. Yung gadget po ay talaga makadetect naman siya. Hindi naman ibig sabihin po na ang yung gadget na natin, kahit mumurahin lang yan, kahit homemade lang yan, ay hindi nakadetect. Makadetect po siya, pero ang problema lang po ay hindi natin alam ang mga patibong na ating maraanan sa ating digging site. Kaya sila namatayan po ng dalawa. Nalason, karinig ko po ay parang nalason daw sila sa ilalim. Nakita na nila yung deposit. Tapos siguro sobrang excited, tinibag nila yung simento na nakatakip sa deposito at biglang umusok. Yun nga sinasabi ko sa inyo na kailangan talaga marunong tayo magbasa at hindi tayo umaasa lang sa ating gadget. Kasi pag gadget ang pag-uusapan natin, sigurado naman makikita natin ang item. Pero hindi natin importante ang item, ang importante ang buhay natin, kung kaano ba kaligtas bago natin makuha yung deposit, 'di ba? So kailangan natin maging ligtas bago makuha ng deposito. Paano naman makuha mong deposito at yung buhay mo naman ay mawawala, 'di ba? So kailangan natin na magbasa. Paalala ko lang sa lahat, lalo na sa mga treasure hunter natin ngayon, lalo na sa mga bago tulad ko, na dapat talaga mayroon tayong kaalaman na marunong magbasa ng mga sign. Tulad ng video na pinakita ko sa inyo, siguro kung isa kang TH, isa kang tunay na treasure hunter, marunong ka magbasa ng sign at makilatis mo kung totoo siya o hindi. Kasi ang gawa ng tao ay talagang hindi makinis talaga siya. Pero pag gawa ng hapon, kasi yung hapon ginagamitan ng chemical, kaya yung kanto ng guhit nila ay talagang makinis siya. Hindi talaga siya parang groove ng parang paliko-liko. So malalaman mo ang legit or hindi legit. Pero sa nakikita ko sa sign doon, may daming decoy. Hindi naman ibig sabihin na sa gadget, 'di ba, sa gadget may decoy rin, anti-decoy. Sa sign din may decoy rin. Lilituhin kanila. Kung hindi ka marunong magbasa, siguro hindi mo makukuha yung item. Sa totoo lang talaga, hindi ako nagbibiro, hindi rin ako nagsinungaling. Yung area ko ay nakuha na ng 93 pieces. Kaya may nakita kayo sa video, di ba? 93. Pero di yung parang 3. Makikita mo talaga yung sign ng hapon. Kasi yung 3 talaga nila, iba ang 3 nila nung hapon at 3 natin ngayon ay iba. Kasi ang 3 na dati ay parang E siya. Parang E. Makikita mo talaga 93. Pag tayo magbasa noon, kung hindi mo alam, 9 and E. Pero sa kanila yung 93. Kasi yung 3 nila parang E. Kaya 93. Kaya nakukuha doon 93 pieces pure 100% platinum po siya. Di ko sasabihin kung sino nakakuha. Basta 93 pieces na platinum po siya. Yun nga pag-uusapan natin ngayon. At daming talagang deposito doon. At dami rin sign na decoy. Pero kung di ka magbasa, talagang hindi mo malalaman. Doon sa area ko, isang tingin ko lang sa isang sign, may nakikita ako doon na kaya sinasabi ko na siya positive. Itong sign po, siguro nakita nyo to. Alam nyo to, di ba? Sign na yan. Sino nakaalam nito?
ito ang sign na kanji. Ito ang nagsisimbolo ng gold bar. Alam to ng lahat. Maraming kahawig nito na hindi ganito ang forma. Pero bakit nasabi ko na may gold bar doon? Kasi hindi gold bar po yung nakuha nila, kundi platinum. Platinum po ang nakuha niya. Tapos yung itong gold bar ay nakaiba to. At ang kaibahan nito, at bakit ko nalalaman, kasi nakabaliktad siya. Nakabaliktad po yung kanji sign ng gold. Dapat yung sign dapat nakaganito, pero nakabaliktad. Nag-iisa lang siya, nakaganito. So ibig sabihin, mayroong nakalibing dyan na gold bar. Kaya po ay aking sinungdan. At ito, pag nakita mo to, hindi nalalayo ng 3 meters. 3 meters lang po mula sa harap nito. Kung nakabaliktad to, kung saan nakaukit, 1 to 3 meters lang. Pero sa nakita ko ay isa siyang busay, parang patalo na busay. At doon siya nakaharap sa gilid niya. Doon nakalibing. At sa pagbasa ko din, mayroon ako nakikita doon na isang sign na nagpapahiwatig ng 3 tunnel. Ito, papakita ko sa inyo para malalaman nyo talaga kung anong ibig sabihin. Pagpapakita ko sa inyo, ito siya. Sino marunong magbasa nito? Ayan. Paano yan basahin? Kung TH kayo, paano yan basahin? Ibig sabihin nito, may 3 butas or may 3 tunnel sa ilalim na mayroong deposito. East, North, and South. Yan ang ibig sabihin nito. 3 butas, 3 tunnel na butas sa ilalim. Kaya hahanapin mo ang North, South, and East. Yan ang papahiwatig nito. At bakit ko nalalaman ang deposito? Kasi may nakasulat dito. Papakita ko sa inyo. At sasabihin ko lang sa inyo ay sa dong area nun, sa area na doon ay may 3 deposito. Ay ipapaalam mo sa inyo kung ano yun. Ito. Anong ibig sabihin nito? Number 2 na mayroong tuldok. Ibig sabihin nito, kung isa kang treasure hunter, sa 3 butas, may isang butas sa pangatlo na sa likod niya, doon ang deposito. Yan ang ibig sabihin nito. Sa 3 butas, sa ipangatlo na butas, sa likod niya, doon ang deposito. Kaya nasabi ko siyang legit. At pangalawang deposito, ito. Anong sign to? Di ba kahoy? Sabi niya, ang treasure ay nasa kahoy. So paano mo lalaman? Ito, papakita natin. Ito. Di ba nakita nyo ito sa video? Ito siya. At kasama ito. Yung mahabang linya na para may guhit dito. Ibig sabihin nito, the center of the tree. So nasa ilalim ng kahoy ang deposito. Bakit siya nakapunta doon? Hindi ka pupunta doon. Back arrow to eh. Hindi ka dapat pupunta doon. Kasi pag pupunta ka doon, dikoy ang lalabas sa'yo. Dito ka pupunta. Kasi nakikita ko yung kahoy ay dito banda. Hindi papuntang east. Papunta siyang west. Kasi west to eh. Papunta siyang west. So paano nalalaman natin kung may kaharapin tayong danger? Ito. Kasi may wood element. Ito, kita ko sa inyo. Ito siya. Kung marunong ka magbasa ng kumpas, ito. Ayan. Diba? Nasa wood element siya. Southeast or east. Pero
yung turo ng araw ay pabaliktad. So ito rin ang nagtuturo ng kahoy. Yan, nakikita nyo yan sa sign, di ba? Ibig sabihin, yung dulo puntahan mo siya, nakaturo siya sa west. Nakaturo siya sa west. Tapos sa sentro ng kahoy, doon ang deposito. Mayroong iba kasi ganito na naka-triangle. Hanapin nila yung triangle. Pero hindi lahat naka-triangle hanapin mo. Kasi pag triangle lahat hanapin mo, ay masisirain ka ng bait. Ibig sabihin, center of the tree. Kung walang nag-triangle na kahoy at saka bato at may nag-iisang kahoy, ito siya ang papaywatik. So paano nalaman natin kung may decoy ba siya or may kaantalang patibong? Ito. Sabi niya, question mark niyan, pagkita natin. Yan, question mark. Gid, ang ibig sabihin niyan, gid under. Ibig sabihin, dahan-dahan. Dahan-dahan ka sa paghukay. Dahan-dahan ka sa paghukay kasi ito, may trap. Di ba? May doon yan. Dahan-dahan ka sa paghukay kasi may trap. Hindi natin maalaman kung anong trap kasi hindi nakasulat doon kung anong trap ang sinabi niya. Siguro bato or poison gas. Basta sinasabi niya na sa ilalim ng kahoy ay dahan-dahan ka maghukay kasi may trap. Alam mo na natin yung trap, di ba? Ayun nga pinapakita ko sa inyo. At ito rin ang pangatlong na sign. Ito ang giveaways. Ayan. Alam mo to kung paano gawin. Hindi ka papunta dito. Hindi ka papunta dito. Kasi pag sinundan mo siya, ay talagang aabutin ka isang taon dyan magkukay. Dito ka papunta sa kabila. Kahit si Surigao-san, yung lagi kong sinubaybayan, kahit si Sir Elmo, alam niya ito. Papunta ka dito. Dito ka maghanap. Huwag dito. Kasi dito ka maghanap, siguro mabubutas yung bursa mo. Dito ka papunta. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, ay dapat talaga alamin natin yung mga sign din. Hindi ibig sabihin na umaasa lang tayo sa gadget. At ito rin, ang isang simbolo doon. Ito papuntang left. Left to. Pero wag ka pupunta dito. Kasi yan ang tinatawag ni Sir Surigao na kabaliktarang araw. Dito ka sa kabila papunta. Dito ka sa kabila, wag dito. Dito ka sa kabila. Kasi sa sign talaga, dami talagang mga kakaibahan. At hindi ibig sabihin na nakaturo siya ay doon tayo pupunta. Alam mo naman ang hapon talaga ay kabaliktaran. Kahit ang mobile na sasakyan nila ay kabaliktad din. Ito rin nagsasabi ng river. Ito siya. Tatlo na sila doon. Paulit-ulit sinasabi niya. Ito ang nakuha na ng platinum bar. Kasing 3B lang kalaki. Ganito lang kalaki yung bar. Kasi ito kahaba. Ito po. Ito ang pangalawang busay sa ibaba na parang 10 meters ang layo. Ito ang sign doon sa bagsak ng busay. Hindi mo to makikita kung hindi mo ililihis yung tubig. Mautak talaga yung mga hapon kasi doon talaga sa umaragos na tubig. Kung hindi mo siya ililihis, hindi mo siya makita. Ibig sabihin, nasa bagsakan yung isang deposito. Kaya yun ang platinum. At pinaulit pa rin niya ito. Ibig sabihin busay, stream, nasa busay. Ito rin. Kaya nakikita na yun yung platinum. Alam mo paano nakuha yung platinum? Ay yung platinum hindi na hinukay. Nasa gilid lang ng stream. Kasi yung busay hindi pa ganun, pabagsak. Paganan, padayhag lang. Tapos sa dulo niya may bato. Yung bato parang hindi ka daw malapad at hindi rin gaano kumalaki. Pagtuklap niya, nakikita niyo nakahilera yung platinum. Di ba yung platinum sobrang mahal? Siguro naman talaga mamayaman ka rin yun. Hindi na maig sabihin na pag platinum hindi ka mayaman. Yayamanin ka yun. Kaya sobrang
sobrang swerte sa nakakuha, di ba? Sobra pong nakakuha ng sobrang swerte po yung nakakuha ng platinum. Kaya sabi ko sa inyo, dapat marunong kayo rin magbasa. May daming decoy doon, yung Chris decoy na yon. Yung lata, 50-50 pa yan, di ba? Chris lata. Tapos dinugtungan nyo para maging decoy at para hindi maging mukhang legit. Kasi yung una talaga, wala yun. Yung sign lang talaga niya. Tapos, alam mo na ang taga-bundok, ay dinugtungan lang nila para hindi magmukhang legit. Pero hindi nila alam kung saan ang deposito. Kaya nakuha yung platinum. At may 3 deposito pa. Sa busay na yon sa ilalim, siguro kung sino nakapunta doon at sino nakakaalam, sa ilalim ng busay, sa bagsakan, mayroong butas. Mababaw lang, pero may trap siya. Mababaw lang siya. Siguro mga pinakahaba lang yung 3 meters. Kasi pag alam mo talaga pag sa creek, yung malaking creek, yung river, hindi malalim po yung deposito. Mababaw lang. Siguro kung deep creek, yan malalim yan. Pero pag talagang malakas yung river, kasi river yun eh, lakas, malaki. Pero hindi gano'ng malaki. At pinaliit, pagbagsak ng tubig, pinaliit siya. Pinaliit talaga ng hapon para hindi magalaw yung naging libingan ng mga treasure. Kaya sinabi ko doon na may 3 deposito. Una, sa gilid niya, bandang east, may depositong giveaways. Pero hindi naman ibig sabihin kalakihan. Hindi rin kaliitan. Tama-tama lang. Mayaman lang ang kumuha nun. At pangalawa, doon sa puno ng kahoy, may nakikita akong century tree, 2, sobrang laki na nakatumba lang siya. Parang nakahapa na siya sa lupa. Sobrang laki niya. Doon nakaturo yung 2 araw na under the tree. At yung pangatlo, dyan yung ito. Ito siya. Ito talaga ang aking hinahanap doon. Kasi pag planuhan ko pa paano yun babalikan, kasi sobrang hirap. Daming alam mo na sa bundok. At hindi siguro mga kasamahan ko may nakikilala sa doon at kakausapin pa nila. Kaya hindi tayo basta-basta na aakyat ng walang permiso. Wala namang problema sa akin kung magkano ang hatian. Walang problema kahit bigyan lang ako ng maliit. Walang problema sa akin kasi hindi naman natin yan, di ba? At tayo lang ang nagbabasa at nagdiditik ng mga sign. Kung bibigyan tayo, kung gusto nila na ibibigay lang maliit, wala tayong problema. At least na mayroon din tayong kahit na maliit lang na bagay. Kung pangarapin yung sayo na lahat, kunin mo lahat dun para kasi sayo yan, ikaw nagdiditik, dapat bigyan mo rin sila. At kaya nga sabi ko sa mga kasama ko, dapat kausapin yung may-ari ng lupa doon kung sino nagbabantay. Kasi marami talaga doon. Hindi ko lang taga sasabihin, basta maraming taga-bundok doon. Ito talaga ang nakapag hinayang sa akin. Nakabaliktad siya. Kasi pag nakabaliktad to, alam mo anong ibig sabihin nito. Isa lang ang pupuntahan nito. Siguro kung nakatayo to, sobrang mahihirapan tayo pag nakatayo. Pero nakabaliktad siya na naka 45 degree na ganoon. Ito siya. Treasure gold bar sign. So mayroong gold bar na nakalibing doon na mababaw lang talaga. Nasa gilid lang talaga siya. Hindi ko lang sasabihin kung saang banda. Basta sa gilid lang talaga siya. Dandahanin lang, baka may bomba doon. Pero nabasa ko doon sa mga sign, trap lang talaga. Pero hindi ko alam kung anong trap kasi hindi nilagay. Siguro kung may nilagay doon na parang live wire, ganoon, kuan. Siguro makikita ko na may bomb sign. Pero trap lang talaga sinasabi nila. Mayroong trap. At may 3 butas sa ilalim na tatanil. Pero di ganong malalim na tanil. Mababaw lang na tanil, 3 butas. Nasa pangatlong butas, andon ang isang deposito sa likod. Sa likod niya. Mautak talaga mga Hapon, hindi talaga nilagay sa ilalim. Siguro ito,
itong treasure na to, sa ilalim to siya. Kasi nakita ko to, parang nasa gitna siya. Kasi yung butas, kinumpas ko siya. Doon ang north, east, at saka south. Parang nag-triangle siya. Pero banda siya doon. Pero pagtingin ko doon, ay may nakikita ako malaking bato. At sa kabila, sa north, ay yung busay na may bato rin na malaki, na nakausli. Tapos sa south, ay mayroong kahoy. Mayroong kahoy sa south. Kaya naka-triangle siya. 15 meters ata ang layo nila. 15 by 15 meters. Tapos sa gitna yung busay. Malalaman mo talaga. Tapos ang hahanapin doon, ang pangatlong butas. Yun ang mahirapan natin kasi hindi na, siguro kung may sign talaga na number 3 or pangatlong butas ay malalaman natin siya. Pero nalalaman sa sign na may 3 butas sa ilalim ng tunnel. May 3 butas sa lupa na papuntang tunnel. May 3 butas. Sabi naman ng number 2 na may tuldok, sa pangatlong butas sa likod niya may treasure. So yun ang ibig sabihin ng to na mayroon tuldok. Kaya nga hanapin namin doon at siguro pagplanuhan namin na marami kami pupunta doon kasi mahirap, malayo. Siguro kung maglalakad ka, aabot ng 3 oras. 3 oras po lalakarin mo. Papasok sa bundok. Hindi pa kasali yan yung pag-travel mo na papunta sa dead-end ng karsada, yung daan, dead-end ng daan. Pagdating mo sa dead-end ng daan ay paglalakad pa ka, papasok doon sa bundok, papuntahan sa may sign. Kasi bukas, may pupuntahan kami. Yung pangatlo kong video na may heart, na may 2 mata sa loob. Heart niya ganon, ganito. Tapos may butas sa gitna, 2. Parang mata siya na naka-heart. Parang mukha natin, pero may butas siya sa gitna. Tapos heart siya. Ibig sabihin yan, under. Kasi may mata na siya eh. Nakatingala siya sa taas. Siguro kung may nakatingin siya sa bundok siya. Malaking deposito yon at mahirapan din kami kasi busay rin yun. Busay. Tapos may simento sa gilid. Tapos yung simento para siyang mayroong door, yung labasan. Mayroong labasan. At sa harap ng busay, may heart din na putol. Ibig sabihin, danger. Danger yun. Kasi ang yung heart ay nakaputol. Yung heart na pa ganon, tapos putol na siya. Yan, pupuntahan namin bukas. Pinag-usapan namin ang kasama namin na ilihis muna yung tubig. Kasi sa tubig, mahirapan kami. At palihis muna namin para maging matuyo yung busay at hindi siya maging abala sa aming digging site area. At yung ginawa kong aura meter, at talagang ito sasabihin ko sa inyo, sa karami-rami talaga ng gadget ko, paborito ko talaga ang aura meter. Bakit aura meter ang paborito ko? Parang tingin ko talaga siya, parang bilis niya makadetect at hindi siya dumitik ng bakal. I-detect niya yung gold lang talaga, yung gold at saka silver. Kasi yung aura meter ko ay may bala na yon, gold at saka silver. At talagang nakakonekta talaga. Sinold out ko talaga siya, yung nakasolid talaga yung nakasolda talaga siya papunta sa wire. Kaya ginagawa ko ng module. Noon yung wala pang module, yung power module ng detector ko, parang mahina lang. Yung ginawaan ko na siya ng module, talagang pinatayo ko lang. Kahit maglalakad ka lang, bigla lang siyang tutumba. Pag mayroong na-detect niya, hindi siya na-detect ng bakal. Ewan ko, yung mga gawa ko hindi talaga na-detect ng bakal. Bigla siyang tutumba lang. Kung mayroong detection, tutumba lang siya. Siguro bukas matatry ko kung ano talaga ang kalalabasan ng aking power module na aura meter. Kasi mayroon ako alam sa mga gadget din. Marunong ako mag-repair ng mga gadget. Kasi electronic din ako, marunong din ako mag-repair. Kaya alam ko kung paano gawain yung mga frequency.
Hindi naman ako marunong mag-ayos ng radyo, pero mayroon na akong kaalaman din na kung paano kumuha ng mga pisa na parang frequency. Pag frequency lang talaga siya. Yung mga detection, lagyan mo ng diode, yung mga yung kailangan doon, mga bang pisa. Tapos pagganahin mo siya gamit yung power module mo. Tapos sa dulo, may gold at sa may gold sa baba. At dapat painitin mo siya. Dapat mainit yung gadget mo. Kasi pag uminit siya, ay talagang lalabas dun sa ah, ah, nakatip. Yung nakatip natin sa dulo, ganito. Halimbawa ganito. Ito yung dito yung nakalagay yung alambre, yung magnetic wire. Tapos may gold at silver. Balutin mo siya ng electrical tip. Dapat hindi siya nakadikit. Mayroong alam nito na nakaalam dito sa YouTube kasi tinitingnan ko siya. Dapat hindi nakadikit siya sa loob ng wire. Tapos dito sa labas, balutin mo siya ng magnetic wire. Tapos pagkabalot ng magnetic wire, balutin mo siya ulit ng electrical tip. Hindi dapat siya nakadikit sa loob. Try nyo. Sobrang lakas po ng detection. Yan po ang sikreto po. Hindi dapat talaga siya nakadikit. Dapat yung sa loob lang talaga. Tapos dito sa labas, dapat hindi siya nakadikit sa loob. Kasi kailangan ng positive at saka negative. Di ba? Di ba yung kurente, yung current, ang positive lang talaga ang gumagana, hindi yung negative. Kaya kailangan natin yung negative ay mayroong electric current siya. Nagaling doon sa mga pisa mo, sa mga nilagay mo, papunta dito. Tapos ito yung positive, di ba? Ito yung positive sa loob. Dito yung negative. So balutin mo siya. Parang compact yung talaga, naka-compact talaga siya. Pag nakadetect siya ng mga detection na halimbawa ng mga ionic halimbawa ng mga gold, ay talagang hampasin niya. Hampasin talaga niya. Makikita nyo naman bukas, so ipapakita ko siguro kung hindi ko mahirapan mag-video. Kasi yung mga kasamahan ko ay talagang hanggang tingin lang. Hindi naman ibig sabihin tingin, malakas naman. Okay naman yung mga kasama ko. Sobrang sipag naman pagdating sa mga trabaho. Kaya nagustuhan ko sila na ikasama. Hindi ibig sabihin na isa lang yung grupo ko. Mayroon rin akong tatlong grupo. Tatlong grupo ko rin. At yung isa ay huminto muna kasi parang tingin ko parang nahihirapan muna siya sa kanyang siguro may sakit siya. Siguro ano. At saka yung isang kasama ko rin at masa doon sa isang area namin at hindi pa binalikan kasi pag-usapan pa namin yung area niya kasi alam mo na mayroon talagang tao na magbabago talaga yung isip pagdating sa ganyan, di ba? Mayroon na sana kaso para nag-iba yung pag-usapan. Tapos naman sana kami nag-usap na about sa mga ganyan, paano hatiin, pero parang nag-iiba. Kaya ako parang nawala din ako ng gana. Yan ang totoo po. Parang nawala ako ng gana. Kaya nahihirapan din ako. Kaya nga hinihinto ko muna yung isang grupo ko. Tapos pumasok ko din sa isang grupo ko. Yung tatlong kasing grupo ko at ito ay hininto ko muna. At yung dalawa lang ang bigyan ko ng time. Kasi may trabaho din ako eh. Itong treasure hunter, wag mo sa gawin na maging full time mo. Dapat part time lang siya. Hindi ibig sabihin kasi pag wala ka pang nakukuha tapos full time mo siya talagang magsasaing ka talaga ng limestone. Kailangan mo talaga magtrabaho, gawin mo sideline lang. Pag nakatama ka ng malaki, doon ka nahihinto, di ba? Tapos bili ka ng magandang gadget para di ka na mahirapan. At pangarap ko lang talaga na di ko naman nangarap talaga kung mayumaman. Pinangarap ko lang talaga na makatayo ng sarili kong malaking bahay. Kasi tulad rin ako sa inyo mga katits. Sabihin ko sa inyo, yung aking karanasan talaga ay mahirap din talaga ako. Malayo ako sa pamilya. At iwan ko kung iniisip ako nila, nagsisikap ako sa sarili ko. At gusto ko rin magkaroon ng sariling malaking, hindi man gano'ng kalaking bahay, yung maganda-ganda lang kunti yung bahay. At gusto ko lang talaga na makaahon sa kahirapan kasi sobrang hirap po. Alam mo talaga yung walang trabaho lalo na pandemya. Gusto ko lang makaahon sa hirap kaya nagpursige din ako. Kaya umabot ako ng ganito. Nagsisikap ako. Gusto ko rin
sa Bisaya pa makabangga ng malaking deposito. Yung talagang pang habang buhay na siya. Yung talagang malaking deposito. At siguro sa ating lahat, dami nang umahangan yan. At magsikap lang kayo, huwag kayong magpadala ng mga buzzer dyan. Kasi yung mga buzzer dyan walang ginagawa hanggang ngayon o next year, buzzer pa rin yan. Masipag lang kayo, pag-aralan nyo mabuti, huwag tira-tira agad kasi dyan tayo nagkakamali. Kasi pagkita tayo ng sign, tira ka tayo agad at dyan kayo nalilito kasi nasira na yung sign, hindi nyo na alam ang gawin. Pag nakita ko yung sign, pag-aralan nyo muna kung saan talagang deposito o anong gawin. Pag-aralan nyo muna, pwede picturean nyo muna, pag-aralan mo kung tapos i-search mo kung anong sign na hindi mo kayang basahin. Yun talaga ang dapat nyong gawin. Magbasa talaga ng yung sign at 50% din or 60% din sa gadget mo. Kasi sa akin, 70% sa gadget ko at saka 30% sa akin pagbasa. So kailangan natin na marunong din tayo magbasa ng sign para naman sa ating kaligtasan, di ba? Kasi sa pag-gadget lang tayo, gadget ng gadget, at hindi natin alam ang ating mga digging site na pala ay mayroong mga patibok. Tulad ng anong orang araw ay namatayan po sila ng dalawa at sobra pong sakit sa mga pamilya nila, di ba? So kailangan natin na mag-ingat talaga. Yun talaga ang advice ko sa inyo. Yung mga buzzer dyan, hayaan ko na kayo mag-comment kayo na masama kasi ganyan naman talaga gawain nyo. Siguro kumikita kayo dyan sa pagkababasa nyo. Pagtutuloy nyo yan, di ba? So iba-iba tayo ng mga pamaraan, iba-iba rin tayo mga dahilan kung anong gusto natin, di ba? So mga bagong katiits, tuturo ko sa inyo na talagang pag-aralan nyo muna huwag nang pakita ng sign, tira ng tira agad. Tapos mayroong tumayari ng lupa, sasabihin na hindi ka pala marunong magbasa, di ba? Hindi ka pala marunong magbasa. Hindi po tulad ng libro na pagbasa mo agad ay mahanapan mo agad ng solusyon. Kasi pagbabasa ng sign ay kailangan mo pag-isipan maigi. Pag-isipan mo talaga. Pero di talaga maiwasan na mayroong mayari ng mga lupa na sabihin, hindi pa marunong. Kung hindi pa ako marunong, hindi ako magbasa ng sign, di ba? So kung sabihin mo na lang sa mayari, kung ikaw sir, kung ikaw magbasa, bakit ikaw mayari ng lupa, bakit di mo alam ang deposito, di ba? So ganoon rin ako. Kaya nga pag-isipan natin ng maigi kung saan talaga nakalagay ang deposito. At yun lang po, at marami pong salamat lalo sa mga subscriber ko. At yun mga katiis dyan na nanonood, mga na hindi ko lang kayo iisahin, yung mga nagawa sa akin, yung nag-comment sa akin. Marami pong salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay sa aking channel kasi po ay talagang gusto ko lang talagang makatulong sa inyo kung anong maging karanasan ko. Gusto ko itulong sa inyo. At yung po nanghingi ng mga locator po ay talagang sir po, at di po biro ang gumagawa ng mga ganyang locator ang ginagawa ko kasi po ay magastos po talaga. Magastos po siya. Mayroong aabot po ng 7,800 at mayroon din yung sinabi kong 1.5 po kasi 1.5 po kasi mayroon na akong ibang mga materials po dati na ginamit ko. Kaya sinabi ko 1.5 kasi 1.5 na lang yung binili ko, di ba? So ang kulang na lang yung mayroon na ako, di ba? So talagang mahal po siya talaga. Hindi talaga hirap. Kung gusto niyo magpagawa sa akin, bibili kayo ng mga materials. Mayroon akong sinabihan diyan. Hingi siya ng material sa akin, binigyan ko siya. Sabi niya, ay sobra palang mahal sir. Yan nga sabi ko sa inyo, hindi biro ang magawa ng gadget na accurate. Hindi talaga biro. Hindi lahat ko kayo mabigyan. Kaya yung ibang nabigyan ko ng mga gadget ko, yung mga homemade at yung locator, pasalamat lang po kayo na nabigyan ko. Yung homemade na locator ko, sa iyo na yun, wala akong kalala, sa iyo na yan. Kung saan mo yan gawin, ito masasabi ko sa inyo, huwag mong isubok agad. Gusto ko pag-aralan nyo muna kung anong detection, kung anong galaw niya. Kasi pag sinubok mo siya agad, ay talagang mahihirapan ka. Walang gadget na hindi nagdidetect. Lahat ng gadget nagdidetect. Pero, kumpara natin sa China at sa US, yung China, dumitik siya, pero hindi gaano siya kalakas. Yung talaga totoo, huwag kayong maniwala sa mga sabi ng mga buzzer dyan. Didetect siya talaga, pero hindi gaano kalakas. Pero didetect rin siya, tuturo rin siya. Hindi tulad ng US, na hindi naman ibig tuturo agad. Tuturo siya, at doon ang deposito. Yung China, tuturo rin siya, pero hindi ibig sabihin tuturo agad.
tuturo rin yan. Kaya pag-aralan mo muna. Walang gadget po na hindi accurate. Lahat accurate. Kaya pag-aralan mo. Halimbawa ng mga homemade, yung mga homemade hirap yan gawin, di ba? Hirap din gamitin. So kaya pag-aralan mo kung anong gawin para malalaman mo kung paano siya gagamitin, di ba? At yun lang guys, at marami pong salamat sa nanood ng video ko. Sa mga followers ko, marami pong salamat po sa inyo. Maraming salamat po. At sana po wala kayong sawang sumubaybay sa video ko. At lagi kong palalas po sa inyo, mag-ingat po kayo sa digging site nyo. Kasi di biro po ang maging isang treasure hunter. Di po talaga biro. Ako po, kung malapit lang kayo dito sa akin, libre po detection sa akin. Hindi ako tulad ng iba nagpapabayad. Sorry po sa mga kuan. Sorry po sa nagpabayad dyan. Pero hindi ako nagpabayad. Ang sa akin lang, communication lang po. Papakainin nyo lang ako at bigyan pang gasolina na sasakyan o kayo kukuha sa akin. Walang problema po. Basta magbigay lang kahit konti lang po. Kahit konti lang pagkain sa akin, medicine, pang snack lang. Nung pang lang, hindi ko bibili ng uban na 15,000, 25,000, 30,000. Hindi ako, kahit nga 1,000 nga binigay nyo sa akin dati at tumanggap rin ako, maliit lang na bagay. Kasi alam ko po kung ano kahirap, di ba? So yung gadget ko naman talaga, hindi naman sobrang effective talaga na 3D, ganun 3D. Kahit 3D nga, nagkakamali, di ba? Mayroon rin akong kasamaan 3D, nagkakamali nga ng detect eh. Kaya solid rock siya, solid rock. Pagdating sa 3D, naging pula siya. Solid rock yun, nagkakamali nga. Kasi pag i-explain, may 3D ka. Pag detect mo kuha agad, di ba? Hindi yan, hindi po. Lahat din nagkakamali. Lahat ng gadget din nagkakamali. Kaya huwag kang magbigay ng gadget 100%. Siguro yung gadget mo ay 6 million, 10 million o ganyan, mga 3 million pataas. Sigurado, wala nang nagkakamali doon. Pero kung yung billion pababa lang yung yung million pababa lang, 1M lang pababa yung gadget mo ay mayroon din kamalian. At yun nga ang masasabi ko sa inyo at maraming salamat and God bless po sa inyo. Sana po ay mag-ingat kayo lagi.